ng ating klase. Tama ba? Oo! Manatiling nakatayo para sa ating ehersisyo. Ako ay may ulo na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ako ay may balikat na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may balikat na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ako ay may kamay na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may kamay na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ako ay may bewang na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may bewang na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ako ay may paa na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may paa na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Maaari na kayong umupo mga bata. Ngayon naman mga bata, ating alamin kung sino ang lumiban sa ating klase. Sige nga, simulan natin sa group 1. Sino ang lumiban sa inyong klase? Gagagalak po mula lumiban sa aming klase. Magaling. Sa group 2 naman? Gagala ko po wala ko lumiwan sa aking klase. Magaling. Kahapon ay may binigay ako sa inyong takdang aralin. Tama ba? Oo. Sige nga, maaari niyo bang ipasa sa akin ng tahimik? Ngayon naman mga bata, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, sige nga tayo muna ay magbalik-aral. Ano nga ulit yung pinag-aralan natin kahapon? Mga nagsisimula po sa letra L. Tama! Maraming mga salita, pangalan, bagay o lugar na nagsisimula sa letrang L. Sige nga, magbigay nga kayo ng halimbawa na nagsisimula sa letrang L. Sige nga, Andre. Lola. Magaling! Palakpakan niya natin si Andre. Ano pa ang mga halimbawa na nagsisimula sa letrang L? Sige nga, Jacob. Lolo. Magaling! Palakpakan niya natin si Jacob. Meron pa bang nagsisimula sa letrang L? May iba pa ba kayo halimbawa? Sige nga, Yuri. Ano po yun? Lapis. Magaling! Palakpakan niya natin si Yuri. Tama, lahat ng inyong binanggit ay nagsisimula sa letrang L. Magaling! Maraming salita na nagsisimula sa letrang L. Ngayon naman mga bata, may inihanda ako sa inyong larawan. Sige nga, maaari niyo bang sabihin sa akin kung ano ang nasa larawan? Bumibili. Nag-grocery. Tama! Sila ay nag-grocery. Sige nga, sino sa inyo ang sumasama kapag namimili ang pamilya? Magaling! Ngayon naman mga bata, may kwento ko sa inyo. Kahapon nagpunta kami ng mall ng aking nanay. Ako pamilihan. At may nakita akong laruan. Gusto ko siyang ipabili. Ngayon tinanong ko sa nanay ko, Nay, maaari niyo po ba akong bilhan ng laruan? Sagot ng aking nanay, ay oo naman. Tinanong ng aking nanay kung magkano ang laruan. Ang sabi ng tindera ay 20 pesos o 20 piso. Ngayon naman, maaari niyo ba sa akin ituro kung magkano halaga ang 20 pesos o 20 piso? Ayun po, teacher. Nasaan? Ito ba o ito? Ito, yun. Ito? Okay. Tama. Ang 20 pesos ang tamang binayad ng aking nanay. Magkano nga ulit ang binayad ng aking nanay? 20 pesos. Magaling! Ngayon mga bata, tumingin nga kayo sa larawan. Maaari niyo bang sabihin sa akin kung anong nasa larawan? Maria. Ano ang nasa larawan? 20. Sampo. Tama.
nyo ay tinatawag natin ng pera ng Pilipinas. Ano nga daw yun? 25. Tama. Etong mga nakikita nyo ay tinatawag natin na Philippine money na ginagamit natin sa pang-araw-araw natin na pangangailangan. Ginagamit din natin ito para makapagbayad sa kung ano man ating binibili. Malaking bagay din sa atin ang pera. Ano nga po ulit to? Pera. Pilipinas. Ano nga po ulit to? Pera. Ano nga po ulit to? Pera. Ano nga po ulit to? Maria. Ano nga po ulit to? Maria. Ano nga po ulit to? Pera. At ating tandaan na tinatawag natin itong Philippines money. Sabay-sabay nga po. Philippines money. Ang galing naman. Tignan nga ang nasa larawan. Ngayon, ang nasa larawan ay tinatawag nating sentimo o centavos. Ang sentimo ay mas kilala noong unang panahon na mas ginagamit ng lolo at lola natin. Ngayon naman mga bata, ating kilalanin ang simbolo ng centavos o sentimo. Ano nga po ulit yun? Centavos at Sentimo. magaling. Narito ang simbolo ng centavos o sentimo. Ngayon naman, gayahin nga si teacher at isulat sa hangin ang simbolo ng centavos o sentimos. Sabay-sabay tayo. Tumayo nga po. Sulat natin ang simbolo ng sentimo. Isa pa nga. Sentimos. Isa pa. Sentimos. Maaari na kayo umupo. Paano yung muna maayos? O ngayon mga bata, ano nga ulit to? Ano nga po ulit to? Magaling! Tinatawag natin ito na simbolo ng magaling. Ngayon naman mga bata, ating kilalanin kung ano-ano ang mga barya o halaga ng sentimos. Narito naman ang barya o isang sentimo. Ito ay lumang sentimo. Makikita sa lumang sentimo, sa harap nito ang Republika ng Pilipinas. Ano nga ang nasa harap nito? Republika ng Pilipinas. Magaling. Sa likod naman nito ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano nga ulit ang nasa likod nito? Bangko Sentral ng Pilipinas. Ulitin nga po. Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayon naman, narito ang bagong isang sentimo. Sa harap nito, makikita ang Republika ng Pilipinas. Sabihin nga sa akin kung ano ang nasa harapan. Republika ng Pilipinas. Sa likod naman nito ay makikita ang bulaklak na tinatawag nating mangkono. Sabay-sabay nga natin sabihin. Mangkono. Sabihin nga ulit sa larawan at sabihin natin, isang sentimos. Isang Sentimos. Ano nga ulit ang tawag dito? Magagaling. Narito naman ang mga lumang sentimo. Ngayon naman, ating kilalanin kung ano ang itsura ng lumang sentimo. Tignan nga ang lumang sentimo. Ano ang napapansin ninyo? May butas. May butas ako. Lumang sentimo. Tama, ang lumang sentimo o ang lumang 5 sentimo ay mayroong butas sa gitna. Ngayon, ang harap ng lumang sentimo, makikita natin dito ang Republika ng Pilipinas. kagaya lang siya ng isang Sentimo. magaling. Sa likod naman nito, makikita natin ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kagagaling naman. Ngayon naman, kilalanin naman natin ang bagong 5 sentimo. Makikita sa harapan nito ang Republika ng Pilipinas. Ano nga po ulit ang makikita? Republika ng Pilipinas. Sa likod naman nito ay makikita ang kapal-kapal baging. Sabay-sabay nga natin sabihin. Kapal-kapal bagay. Magagaling! Sabihin nga natin, 5 sentimo. 5 sentimos. Sabay-sabay nga sabihin, 5 Sentimos. Ngayon naman mga bata, narito ang lumang sentimo. Sabay-sabay nga natin sabihin, lumang Sentimos. Ano ang halaga na nakikita ninyo? 10. Sabay-sabay nga natin sabihin, 10 10 sentimo. Sige nga, Yuan, ano nga ulit to?
10 Sentimos. Palakpakan na natin si Yuan. At ang 10 sentimo ay walang bagong mukha o walang bagong labas. Sabay-sabay nga natin sabihin, 10 Sentimos. Paano daw yung pong maayos? Paano nga daw po? Saan daw titingin? Kay? Teacher. Magaling. Mga bata, narito ang 25 centavos o 25 centimos. Sabay-sabay nga natin sabihin, 25 centavos. Ating kilalanin ang lumang 25 centavos. Makikita dito sa harapan nito ang Republika ng Pilipinas. Magagaling. Sa likod naman nito ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pilipinas. Magaling. Ngayon naman kilalanin natin ang bagong 25 centavos. Sa harapan nito makikita natin ang Republika ng Pilipinas. Magaling. Sa likod nito ang makikita natin ay katmon na dahon. Sabay-sabay nga natin sabihin, Katmon na dahon. Magaling. Ngayon, sabihin nga natin sabay-sabay, 25 centavos. Sabay-sabay nga po, 25 centavos. 25 Centavos. Magaling. Narito naman ang mga luma at bagong baryang pesos at perang papel na 20 pesos o 20 piso. Kagaya na lamang ng sentimo ay mayroon din itong bagong muka. Ngayon naman, ating kilalanin kung ano ang simbolo ng pesos. Ngayon naman, tumayo nga tayo at iguhit natin sa hangin ang simbolo ng pesos. Sabayan si teacher. Pesos. Isa pa. Pesos. Magagaling. Sige na nga, magsimpo na tayo. Ano nga ulit itong simbolo na to? Pesos. Ano nga po ulit ang simbolo nito? Pesos. Ano nga po ulit ang simbolo na to? Pesos. Magagaling. Ngayon naman, narito ang bago at lumang 1 peso o 1 piso. Ngayon naman, kilalanin natin ang lumang 1 peso. Sa harap nito, makikita ang mukha ni Jose Rizal. At makikita din dito ang Republika ng Pilipinas. Sa likod naman nito ay makikita ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Magagaling. Ano nga ulit ang nasa harap? Si Jose Rizal. Sino nga ulit? Si Jose Rizal. Magagaling. Ngayon naman, kilalanin natin ang bagong 1 peso. Sabay-sabay nga. 1 peso. Ngayon, ang nasa harap ng 1 pesos ay makikita natin si Jose Rizal. Sabay-sabay nga natin sabihin, Jose Rizal. Si Jose Rizal ay naging bayani sa Pilipinas. Sa harap din nito ay makikita natin ang Republika ng Pilipinas. Sabay-sabay nga po, Republika ng Pilipinas. Sa likod nito ay makikita natin ang bulaklak ng wali-wali. Sabay-sabay nga, Wali-wali. wali. Wali. Sabay-sabay nga natin sabihin, 1 pesos. Sabay-sabay nga po, yung dahan-dahan. Dahan-dahan po. 1 dahan-dahan po. 1 pesos. Isa pa nga po. 1 pesos. Naman, ating kilalanin ang 5 peso o 5 piso. Narito ang lumang 5 piso o 5 Pesos. Ngayon naman, ang nasa harap ng 5 pesos ay si Emilio Aguinaldo. Sabay-sabay nga natin sabihin, Emilio Aguinaldo. Ngayon naman, ang nasa harap din nito, makikita natin ang Republika ng Magagaling. Sa likod naman nito ay makikita natin ang Bangko Sentral ng Bangko Sentral ng Narito naman ang larawan ng bago at lumang 10 pesos o sa Tagalog ay 10 piso. Sabay-sabay nga natin sabihin, 10 piso. Dahan-dahan lang po natin sabihin, 10 piso. Ngayon naman, ating kilalanin ang lumang 10 piso o 10 pesos. Sa harapan nito, makikita natin si Apolinario Mabini at si Andres Bonifacio. Makikita din natin dito
dito? Ang Republika ng... Pilipinas. Ang Republika ng... Pilipinas. Dahan-dahan lang po. Ang Republika ng... Pilipinas. Sa likod naman po nito ay makikita natin ang Bangko Sentral ng... Pilipinas. Bangko Sentral ng... Pilipinas. Pilipinas. Ngayon naman, ating kilalanin ang bagong 10 pesos o 10 piso. Sa harap nito, makikita natin ang mukha ni Apolinario Mabini. Sabay-sabay nga natin, Apolinario Mabini. Sige nga, si Yuan, sabihin nga, Apolinario Mabini. Magaling. Makikita din natin sa harapan ang Republika ng Pilipinas. Sa likod nito, makikita natin ang kapal-kapa na isang tinatawag natin na bulaklak. Sa likod din nito, makikita natin ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabay-sabay nga natin sabihin, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano nga ulit ito? 10 piso. Dahan-dahan nga po natin sabihin, 10 piso. 10 piso. Sa Ingles ay 10 pesos. 10 pesos. Magaling. At ang panghuli, ang perang papel na 20 pesos o 20 piso. 20 piso. Atin naman kilalanin ang lumang 20 pesos o 20 piso. Kilala niyo ba to? Ang larawan na nakikita nyo? Pamilyar ba kayo dito? O ngayon naman, kilalanin natin kung ano ang nasa harap na mukha ng 20 pesos o lumang 20 pesos. Ang nakikita ng larawan ay si Manuel G. Ang nakikita ng nasa larawan ay si Manuel L. Hueso. Sabay-sabay nga natin sabihin, Manuel L. Hueso. Ang ama ng wikang Pilipino. Ang ama ng wikang Pilipino. Sino nga ulit ito? Si Manuel L. Hueso. Ay naman. At makikita din dito ang Republika ng Pilipinas. Sige nga, ano nga ulit ang makikita? Republika ng Pilipinas. Sa likod naman nito ay makikita natin ang Banawe Rice Terraces. Sabay-sabay nga natin sabihin, Banawe Rice Terraces. At kilalanin naman natin ang bagong 20 pesos o 20 piso. Sabay-sabay nga natin sabihin, maaari din natin tawagin na 20 pesos. 20 pesos. Tama. Sabihin nga natin, 20 pesos. 20 pesos. Ngayon naman, kilalanin natin ang nasa harapan ng 20 pesos. Makikita dito si Manuel L. Quezon. Makikita pa rin sino? Si Manuel L. Quezon. At sa likod dito, makikita natin ang larawan ng Nila. Sabay-sabay nga natin sabihin, Nila. Nila. Sige nga, ano nga ulit ang nasa larawan? 20 pesos. Sabay-sabay nga po, 20 pesos. Sige nga po, sino ang gusto mong sumagot? Ako. Ano ang nasa larawan? 20 pesos. Sige nga po, taas nga po ang kamay. Sige nga, Jacob. 20 pesos. Sige nga, Andre. Sige nga, Yuan. Sige nga po, Yuri. Sige nga, Kuya Iwan. Sige nga po, Ate Kim. 20 pesos. Magagaling! Mapapansin ninyo ang aking pinakalalang barya at perang papel, pati na rin ang pesos at sentimo. Kung mapapansin ninyo, sa likod nito ay makikita natin ang mga bulaklak at halaman na makikita lang natin sa Pilipinas. At ang mga mukha ay mga naging bayani sa Pilipinas at mga naging presidente sa Pilipinas. Ngayon naman mga bata, tignan ang nasa larawan. Nag-iipon rin ba kayo? Nag-iipon ba kayo? Taas nga ang kamay na nag-iipon? Magaling. Bakit kayo nag-iipon? Sige nga. Bakit nga po ulit? Bakit po?
ng pera. At lagi natin itong gamitin sa tama. Sa Pang-araw-araw. tama, sa pang-araw-araw. Lagi din natin tatandaan. Tama, pwede natin gamitin ang pera sa Okasyon. okasyon. Magagaling. Ngayon naman mga bata, ano po? Dapat Sa Pasko, pwede din natin gamitin ang naipon natin sa Pasko. Magagaling. Ngayon naman mga bata, lagi natin tandaan na gamitin natin ang pera sa tama. Saan ulit natin gagamitin? Sa tama. Sabay-sabay nga po. Sa tama. Magagaling. Ngayon naman mga bata, para sa gawain ikauna natin or activity 1, ay hahatiin mo kayo sa dalawang grupo. Ang grupo ng yellow at ang grupo ng green. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga peking pera. Ito ang sa grupo ninyo at ito naman ang sa grupo. Ngayon naman mga bata, ang tamang makapagbigay ng halaga sa akin kung anong sasabihin ko, ang siyang mananalo. Ngayon, ang panuto natin ay ibigay sa akin ang tamang halaga ng kung ano ang sasabihin ko. At kung sino ang maraming tama, ang siyang panalo. Sino nga unang mananalo kapag marami ang makapagbigay sa akin? Ang winner. Ako yun, magbibilang muna si teacher ng 3 bago ibigay sa akin ang tamang halaga. Ngayon naman, magsimula na tayo. Ayun. Maaari niyo bang ibigay sa akin ang lumang 10 sentimo? 1, 2, 3, go! Magaling! Ang una nakapagbigay sa akin ng 10 sentimo ay si Jacob. Ngayon naman mga bata, maaari niyo bang ibigay sa akin ang lumang 1 pesos? 1, 2, 3, go! Ang nauna ay si Yuan. Naman mga bata, maaari niyo bang ibigay sa akin ang bagong 10 pesos? 1, 2, 3, go! Ay, nauna si Ate. Pwede niyo ba sabihin sa akin o ibigay sa akin ang bagong 1 sentimo o 1 centavos? 1, 2, 3, go! Ano sila? Ang nauna ay ang grupo ng Ngayon naman mga bata, ang nanalo sa gawain, una natin, o tinatawag natin na baby, ang grupo ng yellow. Mga bata, palakpakan natin ang grupo ng mga yellow. Para sa ating ikalawang gawain, tumingin nga sa pilsara o blackboard. Ngayon mga bata, kung sino ang gustong sumagot, ay itaas lamang natin ang ating kamay. Sige nga, pakitaan niyo mga ang... Yan, tama. Ngayon, ang panuto natin sa pangalawang gawain ay pagtapatin ang hanay A sa hanay B. Hanapin ang katumbas na halaga ng bawat larawan. Ngayon, sino ang gustong sumagot sa number 1? Sige nga, Andre, maaari mo bang sagutan ang number 1? Magaling! Palakpakan nga natin si Andre! Sige nga, sino gusto sumagot sa number 2? Sige nga, Jacob! Magaling! Palakpakan nga natin si Jacob! Sige nga mga bata, sino gustong sumagot sa number 3? Sige nga, Yuri, maaari mo bang sagutan? Makakawan siya yan. Makakuha din ako. Ito po. Sige nga, itama sa tamang halaga. Sige nga. Pwede natin itapat sa... Magaling! Palakpakan nga natin si Yuri. Mga bata, sino ang gustong sumagot sa number 4? Sige nga, si Yuan. Magaling! Ating palakpakan si Yuan. Sige nga mga bata, sino ang gustong sumagot sa number 5? Sige nga, Aaron.
Ngayon naman mga bata, para sa ating ikatlong gawain, haatiin ko kayo sa dalawa. Sa kanan, tatawagin natin na mga pagkain. Sa kaliwa naman, ay tatawagin natin mga bagay. Ngayon naman mga bata, meron akong inihanda dito sagutan. Ang lahat ng mga parte sa pagkain ay guguhit ng mga pagkain na maaari nating bilhin gamit ang pera. Ano nga ulit ang iguguhit ng mga nandito sa kanan? Pera. Pagkain po. Pagkain Pera. po. Iguguhit nyo siya na binibili gamit ang pera. Sa kaliwa naman ay tama. Sa kaliwa naman ay guguhit ng mga bagay na nabibili gamit ang pera. Sa inyo ay guguhit kayo ng mga pagkain. Sa inyo naman ay guguhit kayo ng mga bagay. Sige, magbibigay ng halimbawa sa teacher. Sa pagkain, pwede kayong gumuhit ng apple. Sa bagay naman, pwede kayong gumuhit ng lapis. Ngayon naman mga bata, bibigyan ko kayo ng isa-isang gawain. Ito na ang inyong pagbubuta. Para sa pagkain, hawakan muna. Para sa pagkain, hawakan muna po. Para naman sa mga bagay, hawakan muna. Ang pera. At para sa mga bagay, hawakan muna. Hawakan muna po ng maigi. Yung ibang Ngayon naman po, ano nga ulit ang inyong itutulit? pagmapagkain. Ano nga po ulit yun? Pera. Mga, Pera. ano po yung iguguhit nyo? Pagkain. Pagkain, tama. Dito naman po, ano po yung iguguhit ninyo? Mga bagay. Sige nga, ano iguguhit? Mga Dahil. mga bagay. Magaling. Ngayon naman mga bata, maaari na kayong bumuhit. Ito ang inyong gagamitin sa pagbubuhit. Ay, aking cake. Ay, Sige nga, ano po yung drawing? Bola. Magaling. Ano po yung sa inyo? Ano yung drawing nyo? Ay, Magaling. Sa inyo naman anong balak mong i-drawing? Ano? sinasalakay. Magaling. Tinapay? Tama. Dahil ang tinapay ay pagkain. Ano naman ang i-drawing? Cake. Magaling. Sige nga mga bata, simulan na ninyo ang pagbubuhit o pagdodrawing. Hindi naman yung bayad eh. Sige nga, Yuri, anong inyong dinodrawing? Magaling. Ang bola ay isang bagay. Ano naman ang dinodrawing ni Jacob? Ano yon? Balak mo bang i-drawing ang tinapay? Opo. Sige, papakitaan kita kung ano ang pwedeng itsura ng tinapay. Ay, alam ko na. Pwede siyang sandwich. Bus na. Ito lang ang drawing. Tinapay. Nagawa. Sa inyo, ang bubuhit nyo lang ay mga pagkain. Ako sinabi. Sige. Ang burger. Ano po yun? Burger. Ano Ganito. gawin? Pwede siyang ganito. Burger. Gagayain na lang po. Bus na. Nagagawa ko. Ito yung burger. Okay na. Tutaldok ako. Okay. Eh, Candy. ano po yun? Tama, ang candy ay pagkain din. Ay, lollipop. Tama, ang lollipop ay pwede rin binibili na pagkain. Ayan po. Ang galing naman. Yan. Masaya. Ayan. Ano yan? Baliktad ko, ayusin natin. Itlog. Yan. Itlog. Tama, ang itlog ay isang pagkain din. Nagawa ko na po papaya. Wait lang, ano po yun, Yuri? Pa
guhit. Gayahin lang si teacher. Ganito ang upuan. Paano po gawin yung strawberry? Ano po yun? Ang strawberry. Paano po gawin yung papaya? Simulan muna natin sa strawberry. Ganito Ay, ang ganda. strawberry. Wow! Bilip ka naman nun eh. Ano nga ulit sa'yo, Jacob? Papaya. Papaya. Ang papaya ay ganito. Tapos na ba mga bata? Ano? Magaling. Maaari yun ang ipasa. Ngayon, isa-isa kayo ipapaliwanag kung ano ang inyong i-drawing. Sige, ipasa na po ang inyong Ayan. Sino ang nagguhit nito? Sige nga, Andre, pumunta sa harap. Pumunta nga po sa harap. Sige nga, Andre, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang iyong i-drawing? Turo mo nga sa kanila kung ano yan. Apple. Asan po? Apple. Ano naman yung isa? Talong. 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 Itlog. Cherry. Cherry. Ano nga ulit to? Yung tinatanong mo kanina? Ito? Ano to? Sandwich. O, tinapay. Ito, ano to? Burger. Galing. Ito naman. Cake. Cake. Tinapay. Apple. Strawberry. Saging. Galing. Pineapple. Tinapay. Ano yan? Sige. Katulad din ng apple. Ano naman po ang susunod? Lollipop. Tama, candy. Pinya. Ito ang Ice cream. strawberry. Ice cream. Magaling. Palakpakan nga natin si Andre. Palakpakan na po. Ngayon naman mga bata, sino ang nagguhit nito? Sige nga, Jacob, pumunta sa harap. Sabihin nga sa amin kung ano ang inyong ginuhit. Ano yung tawag dito? Harap po tayo. Harap na tayo, bebe. Ano yung tawag dito? Cake. Tapos, Tinapay. tinapay. Burger. Burger. Strawberry. Strawberry. Saging. Saging. Tama, saging. Lollipop. Lollipop. Chocolate. Chocolate. Kumakain ba kayo ng chocolate? Opo, tsaka pinya. Magaling. Ako hindi. Oh, may mga bata na hindi kumakain ng chocolate. Tama. Ako hindi na kasi masakit ng ngipin ko. Oo. Dapat araw-araw tayong mag-toothbrush. O ngayon, ano pa yung sumunod? Pinya. Pinya. Talong. Talong. Magaling. Papaya. 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 Sige nga, palakpakan nga natin si Jacob. Magaling. Ngayon, ang lahat ng idinowing o ginuhit nilang mga grupo ng pagkain ay tama. Ngayon naman, magdako tayo o tignan natin ang ginuhit ng mga nasa bagay. Sige nga, sino ang nagguhit nito? Si Yuri. Halika nga dito, Yuri. Saka ano yan dyan? Sige nga, Yuri. Harap na tayo sa kanila, Yuri. Ano ang ginuhit mo? Sino to? Malungkot. Malungkot na Ito larawan. masaya. Ito po, masaya. Ito ano to? Dalawang bola. Dalawa pong bola. Ito po, Nisipan na yung bola. naglalaro siya ng basketball. Ito, bola din. Ito naman, ano yung tawag dito? Happy. Ano po? Happy. Ano pong happy? Ito yung bangko na. Happy baka. Tama. Ito ay isang Ito din bangko. Ito din bola. Bola po. Magaling pa
ito? Bahay. Ano yung ginuwit ni Yuan? Bahay. Ay, magaling. Eto, Yuan. Ano to? Puno. Puno, magaling. Eto. Dapat kotse. Sasakyan. O, kotse. Magaling. Eto. Tao. Tao. Pero, siya ay isang tao at hindi bagay. Eto, ano to? Mga puno. Puno ay halaman. Tama. Magaling palakpakan nga si Yuhan. Magaling. Mga bata, ano nga ba ang karanagaan ng pera sa pang-araw-araw nating gawain? Kain. Tama, nabibili ang pagkain gamit ang pera. Mga bata, mahalaga ang pera sa pang-araw-araw nating gawain. Dahil, tama, pwede tayong mag-ipon at pwede nating gamitin ang pera sa pang-araw-araw nating gustuin. Tignan ang inyong paligid. Tignan nga ang paligid. Lahat ng nakikita ninyo ay nabibili gamit ang pera o nabili sila gamit ang pera. Tignan naman ninyo ang bag ninyo. Maaari niyo bang sabihin sa akin kung ano ang nabibili ninyo? O ano mga bagay na nabili ninyo o ng magulang ninyo na nasa loob ng bag ninyo? Ano nga ulit yun? Ano po yun? Pagkain, tama. Ano pa? Nakikita niyo sa bag nyo? Papel, tama. Ano pa? Sana. Pwede rin ang mansanas. Lapis, tama. Ano pa po? Notebook, tama. Ano pa po? Hinuming, magaling. At ang inyong mga bawon ay maaaring binili gamit ang pera. Mayroon akong tanong mga bata. Paano natin magagamit ang pera sa mabuti? Araw-araw. Tama, gamitin natin ito sa pang-araw-araw nating gustong bilhin. Ano pa po? Ano pa po? Sa pagkain. Tama. Ang mga bata, ano ang gagawin natin kapag may tira tayong pera? Ipunin. Tama, magaling. Tama na. Tama. Tama, magaling. Nakapag-araw-araw. Tama. O pwede rin natin ipatabi o ipaipon sa magulang natin. Kagaya na lang ng aking binanggit kanina na dapat hanggat bata tayo, magdidisiplinado tayo sa pag-ipon at paghawak ng pera. Gamitin natin ang pera sa tama. Sige nga, kung may naunawaan kayo sa inaral natin kanina, ano mga ulit ang pinag-aralan natin? Halagaan po ng pera, teacher. Magaling! Susuri ng pera. Tama, pagsusuri ng Pera. pera. Ano nga ulit ang kailangan natin para makabili tayo ng gusto natin gawin? O gamitin? Pera po, teacher. Tama, magaling. Ang pera ang kailangan natin para makabili tayo ng gusto nating bilhin. Pagbigay nga ng halimbawa ng sentimo, 5 centimos. 5 centimos. magaling. Ngayon mga bata, tignan na po ang nasa larawan. Pera. Ano po ang nakikita niyo? Pera. Totoo. Ano ang halaga ng nakikita niyo sa larawan? 20 pesos. 25 pesos. Sabihin nga natin, 20 pesos. Magaling. Mga bata, parehas lang ba sila ng halaga? Opo. Tama. Magaling. Ngayon naman mga bata, ang hawak ko ay luma at bago. Magkano to? Magkano to? Peso. 20 pesos. 20 pesos. Magaling. Tumayo nga tayo at iguhit sa hangin ang simbolo ng pesos. Pesos. Magaling. Ang simbolo naman ng centavos. Centavos. Magaling. Dahil nagawa ninyo ang lahat ng aking tinuro. Tumayo nga tayo at gawin ang magaling club dahil nasagot niyo lahat ng aking tanong. Gayahin lang si teacher ha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling. O isa pa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling. May inanda ako sa inyo sagot ng papel. Ito ay sa ating pagtataya. Ang panuto nito ay bibilugan ninyo ang tamang halaga kung ano ang nasa larawan. Ngayon mga bata, tumingin nga kay teacher. Umupo nga po ng maayos. Pakita nga po yung upong maayos. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tigi-tigisa at bilugan ang tamang halaga ng nasa larawan. Hawakan mo na po. Hawakan mo na po. Pipilitin po yung mga Yes. Opo.
Ngayon naman mga bata, ito ang gagamitin ninyo sa pagbubuhit. Ay, iba-ibang kulay. Yes po, para makulay. Kulay red. Red ako. Sige nga, simulan na ninyo ang pagsasagot mga bata. Ano po yung... Yes, palagarin. Ay. Ano pa po, ma'am? Ano po palagarin? Ano pa po, ma'am? Umupo nga po, bumalik nga po sa upuan. Ano pa po? Umupo muna po bago ipasa. Hintayin po natin ang ipasa natin. Ano po yun? Magaling! Ipasa nga po kay teacher. Magaling! Ngayon mga bata, para sa inyong takdang aralin, idikit ang iba't ibang uri ng Philippine money at isulat ang tamang halaga nito sa inyong kwaderno. Gumamit ng play money sa pagdidikit ng Philippine money.